At ngayong hapong ito, nakakatuwa po dahil last week po ay, sino po dito nandito nung last Sunday? Last Sunday. Yan. So, of course, kami po naniniwala na meron tayong something nakakaibang natanggap noong mga panahon na yon. Amen? Naniwala po ba kayo doon? At ako mismo ay hanggang ngayon talagang sabi ko nga, no Lord, grabe, talagang totoo nga na yung kanyang idineklara nung nakaraang Sunday ay habang damor mo daw na sinisik ang presence ni Lord 24/7, sabi niya ay yung glory ni Lord sa buhay mo ay pataas ng pataas din. Amen? And of course, yung liwanag mo, patindi ng patindi rin. Ganun po ba tayo tumatanggap sa salita ng Panginoon? And of course, naalala ko po dun sa isa po sa nabanggit po niya, na once daw po na tayo po ay napapanahanan ng presensya at glory ni Lord, of course, may resulta yan. Sabi mo sa katabi mo, dapat may resulta yan. So ano daw po yung resulta na nagmamanifest sa buhay ng mga tinatamaan po at nalalambungan ng presensya ng Panginoon? Of course, yung pong 9 fruits of the Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo doon? Alam po ba natin yung 9 na bunga ng Banal na Espiritu? Okay? So ano po yung mga 9 na bunga ng Banal na Espiritu na binanggit niya doon? Of course, love, peace, joy, patience, goodness, kindness, faithfulness, long-suffering, and self-control. So, at least yung 9 na yan, meron man lang daw nagmamanifest sa buhay natin. Kung hindi man lahat, pero dapat nagmamanifest yun sa buhay natin. Okay? At dyan mo rin daw makikita, ang isang Kristiyano ay nagniningning kapag itong 9 na bunga ng Banal na Espiritu ay nagmamanifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo, kung may nababanag kayo, at least kahit sa man lang, na bunga ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Yan. So ngayong hapong ito, hindi ko po lalahatin yung 9, isa lang. Isa lang yung aking pong bibigyan ng pansin ngayon kasi napakahalaga po ito na maintindihan natin kasi ito rin po ang madalas na hindi po na-appreciate at hindi nararanasan ng maraming tao. Hindi lang sa labas, kundi mismo sa loob daw ng church ay hindi po nila lubos na nararanasan itong isang bunga ng Banal na Espiritu na to. Okay? Handa na pa po kayo? Okay, so ang title po ng ating ay, pakibasa nga po natin yung title ng pag-usapan natin. Yan. Tanong. Ilan sa inyo dito ang masaya ngayong hapong ito? Next, okay. Ilan sa atin dito ang nagnanais na maging masaya? Yan, of course, lahat tayo walang gustong maging malungkot. Tama po ba? Pero minsan, kahit hindi mo sasabihin, nababanaag sa mukha natin na parang laging pasas ang lumalabas sa pagmumukha natin. Amen? Okay, so makikita po natin, pakibasa po natin sabay-sabay po ang sinasabi po ng aklat ni awit, ng mga awit. Ito po ay awit at panalangin ni Haring David. Sa Psalms chapter 16, verse 11, sa Good News Translation, sabi niya dyan, "You will show me thy path," sabi niya, "that leads to life. Your presence fills me with joy." Sabihin nga natin, your presence fills me with joy. Okay, so, and then sabi niya dyan, "and brings me pleasure forever." Sabi niya dyan. Okay, so, ang titignan po natin ngayon dito, bibigyan ko lang po ng pansin ay yung pong, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. Okay? So, ano daw po ang pagkakaiba ng kasiyahan sa kagalakan o yung happiness sa joy? Ano pong pagkakaiba? Ha? Sabi ng ilan, sa spelling daw, magkaiba na.
Tama po ba? Tama nga naman, magkaiba yung spelling nila. Tama po. Pero, ang pagkakaiba daw po, pangalawang pagkakaiba daw po ng maliban sa spelling po, yung pangalawang pagkakaiba po ay, ang happiness o ang kasiyahan ay nakadepende lang yan sa happenings o sa mga pangyayari. Halimbawa, kapag maganda sitwasyon, ano nangyayari? Masaya ka lang. Pero pag pangit na ang sitwasyon, ano nangyayari? Pumapangit na. Or nalulungkot na. So yan daw po ang ibig sabihin ng kasiyahan. Pero ang kagalakan o yung tinatawag na joyful ay kaiba sa kasiyahan. Pag sinabing joyful po o joy kagalakan ay pang-internal po yan, nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. At hindi yan nakadepende sa anumang sitwasyon. Amen? Yan po, malaking pagkakaiba po ng, kaya tignan po natin kung ano po yung nararamdaman natin, baka kasiyahan lang, hindi kagalakan. Ang gusto ng Panginoon, dapat ang mga Kristiyano ay nalalambungan araw-araw ng kagalakan. Hindi lang kasiyahan. Kaya tayo mga Pinoy, sanay po tayo doon sa katagang ang babaw ng kaligayahan mo. Kasi nga, nakadepende ka lang doon sa sitwasyon. Bigyan mo lang ng piso yan, bisa masaya na. Ha? Kaya mga Pilipino, sabi nila, ang bababaw ng kaligayahan ng mga Pinoy. Kasi nga, ang gumagana sa atin ay yung kasiyahan lang, hindi talaga kagalakan. Kanya nga lang, nakakalungkot po, kapag ito lang po daw ang gumagana sa atin, pag nagbago ang sitwasyon, nagbago na rin ang orma ng pagmumukha mo. Nakasimangot na. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung napapansin nyo po kung kasiyahan ba, kalungkutan ba, o kagalakan yung taglay niya. At mapapansin nyo rin kung walang pera yan o merong pera yan. Tama ba, mga nanay? Minsan nga, kakantsawa kami ng asawa ko eh. Pag may pera, masaya eh. Pero pag wala, minsan dumarating eh, na dinadalaw ng lungkot eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi daw dapat tayo mag-dwell doon sa kasiyahan lang. Amen? Kaya nga po, ibinigay ng Holy Spirit yung isa sa napakahalagang fruits niya. Ito po yung tinatawag na kagalakan. Pag sinabing kagalakan, kahit ano man daw po ang sitwasyon, pwede kang magalak. Wala kang pera, pwede kang magalak. May nangyaring hindi maganda, pwede kang magalak. Meron ka mang nawala, mahal mo sa buhay, pwede ka pa rin magalak. Kasi nga, hindi nakadepende sa mga sitwasyon ang joyfulness. Amen po ba? Kaya madali lang po natin ma-differentiate yung nararamdaman natin. Kung sa ngayon, maaring masaya ka ngayon, pero mamaya-maya parang nagbago, nasigo ka, pero nag-iba ka agad yung damdamin mo, ibig sabihin, hindi joy yung iyong taglay, kundi mababaw lang na kasiyahan ang dala-dala mo. Amen? Kaya po, madali pong makilala ang mga taong may mga dinadala. May dala-dala. Kasi, ang hirap mong pangitihin yan. Tingnan nyo po yung katabi nyo kung may kaya-kakayanan pang ngumiti yan. Oh. So baka sinasabi ng isip niya, hindi mo lang alam, pastor, kung anong pinagdadaanan ko. Ikaw kaya ang lumagay sa kalalagayan ko. Kaya nga po, ito po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Para sa ganon, mag-level up po tayo dun sa gusto ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay manatiling kinokontrol ng kalungkutan. Alam niyo ba, kaya po pala madali pong tamaan ng stress at saka depression ang isang tao kasi nga kasiyahan lang ang maaring gumagana sa kanya. Yung tunay na joy
na galing sa Panginoon, wala sa Kanya. Naintindihan po natin? Kaya kailangan, ang isa dapat na asamin natin sa buhay natin na lumabas sa buhay natin, yung fruits ng Holy Spirit na joy. Sabihin nga natin, joy. Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Kung mabigat talaga ang daladala, at sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala, papalitan ni Lord yung daladala mo ng joyfulness. Amen? Mamaya-maya po, tingnan natin kung paano po natin maranasan to. Kaya nga, sabi niya dyan, ito po magandang balita, nais ng Diyos na tayo po ay maging masaya, at hindi lang masaya, kundi nag-i-enjoy. Yung joyfulness o yung buong-buong kagalakan, gusto niyang nararanasan natin. Hindi niya ipagdadamot yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi niya pwedeng ipagdamot yan sa atin. Kanya nga lang, bakit maraming mga Kristiyano ang hindi talaga nakakaranas itong tinatawag na joy, na biyaya ng Panginoon? Mamaya makikita po natin kung anong dahilan. Okay? Para at least, mayroon tayong alam na gagawin para makuha natin, maranasan natin itong joy. Imagine, pag taglay mo ang joy, kahit anong problema, hindi ka basta-basta mahalatang may pinagdadaanan. Kaya huwag niyong sabi mo sa katabi, huwag mong ipahalata kasi, nahahalata ka. Halatang-halata kung walang pera. Halatang-halata kung nag-away sila ng asawa niya. Halatang-halata kung talaga naman, halata na lahat. Kahit hindi ka magsalita, nagsasalita ang orma ng mukha mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka pasas. Ubas ka. May kausap po ba ako? Nangungusap ba si Lord? Kasi hindi natin, Pastor, hindi mo lang alam ang pinagdaanan ko tong linggong ito. Kaya nga kapatid, para lalo mong ma-enjoy ang laban na yan, kailangan mong balansehin ng joy ni Lord. Kasi kung walang joy ni Lord, naalala ko tuloy yung topic nung February 28 ng Daily Bread. Anong title noon? Naalala niyo kung sino nagbabasa nung Daily Bread natin? Anong title nung topic na yon? Pack up your sadness. Tama ba yung sinabi niya doon? Tama ba? Mali ata yung sinabi ko eh. Pack up. Para kasi baka magkamali ako eh. Okay? Tama. Pack up your sorrows pala. Sadness, sorrows. Okay? Pero alam niyo ba, may pagkakaiba nito. Pack up your at saka pack up by. Nakuha niyo yun? Pag sinabing pack up your, sinasabi niya sa Tagalog, balutin mo ang mga kalungkutan. Nakuha niyo yun? Pero yung iba, ganito nangyayari, binalot ka ng iyong kalungkutan. Nakuha niyo yun? So nakukuha na, para nakikita na natin kung ano yung pinagdadaan natin. Oo nga no Lord, parang ako yung nababalot ngayon. Ako yung nalalambungan ng kalungkutan. Ako yung nababalot ngayon ng malalim na hindi ko maintindihan, na hindi ako nag-i-enjoy. Kasi nga, imbes na ikaw ang magbalot nung mga kalungkutan na yan at ilalagak sa Panginoon, ikaw ngayon ang binalot. Pack up by ang nangyari, hindi yung pack up your sorrows. Amen? Magkaiba po yun ha. Kailangan, tinuturuan tayo ng Panginoon, tayo dapat ang matutong magbalot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na ikaw ang balutin ng iyong kalungkutan dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. May pera, enjoy! Nag-away kayo ng asawa mo, huwag mong ipahalata na enjoy mo lang. Nakuha niyo yun? Minsan pagka nagkakaanong kami ng asawa ko, minsan tinatawa-tawa ko. Sabi siguro ng asawa ko, sisira na ang bayad sa asawa ko. Bakit? Ano nangyayari sa kanya?
Kasi kapag pinatulan mo, lalong hahaba ang sitwasyon. Tama o mali? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong papatulan kasi. Pinapatulan natin. Yung ino-offer niya na magdudulot sa atin ng matinding kalungkutan. At ang matindi nito, kapag hindi mo na-handle yung kalungkutan na yan, babagsak ka sa stress. At pag tumindi pa yung stress na yan, nawawalan ka na ng ganang kumain, nawawalan ka ng ganang matulog, nawawalan ka ng ganang gawin ang mga bagay-bagay na dapat mong ini-enjoy, depression na yan. At kapag na hindi mo na-handle yung depression na yan, tuliling na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Mag-ingat-ingat ka. Hindi, sa totoo lang. Mag-iling-alingan nyo yung pagtingin nyo sa maraming nangyayari sa buhay ng tao. Ang lalalim ng mga daladalang kalungkutan. Nilabalabanan na lang niya pinipilit na lang niyang magsaya, pero hindi niya kayang tapatan yung matinding kalungkutan kasi nga, kasiyahan lang ang kanyang pinapagana. Ang makakapag-overcome lang sa mga matitinding kalungkutan ng buhay natin ay yung tinatawag na joy mula sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Tandaan natin, ang joy na sinasabi ng Panginoon, hindi yan makikita sa anumang bagay. Again, ulitin ko kasi baka akala nyo meron kayo nito, wow, ang daming atik, wow, ang gandang bahay, ang gandang alam nyo, wala dyan yung joy na sinasabi ni Lord. Happiness lang ang maaring nandiyan. Ako kanya. Sabi mo sa katabi, huwag mong ipagpalit ang joy mo sa milyones. Amen? Akala natin, galak na galak tayo dahil maraming mga material na bagay o marami tayong na-acquire dito sa mundong ito. Hindi po yan totoong joy. Sasabihin ko na sa inyo. Kasi wala pong ibang pagmumulan ng joy kundi kay... Again, ha? Wala pong ibang pagmumulan ng joy o gladness sa buhay natin maliban kay Lord. Amen? Come on, palapakan natin si Lord. Si Haring David, kaya po niya naitala itong awiting ito ng kanyang puso at panalangin ito kasi noong panahong yon, doon sa chapter 16 ay meron siyang matinding pinagdadaanan pero alam niya kung sino yung una niyang hahanapin sa panahon na meron laban sa buhay niya. Si Haring David po ay hinahabol siya noong panahong yon ni Haring Saul. Kasi inggit na inggit si Haring Saul sa kanya kaya gusto siyang patayin. So inutusan niya ang kanyang mga tauhan para habulin, huliin at patayin. Pero dahil nga hindi niya kayang harapin, literally, tumakas siya at kung saan na lang siya nagtago. So ang nangyari, nag-iisa na lang siya sa isang lugar. Of course, kung hindi niya kilala at alam kung sino ang lalapitan niya, tatamaan siya ng matinding takot at kalungkutan sa buhay. Tukukan niyo yan? Pero sa verse 11, sinamarize niya doon kung ano ang kailangan niya, ang sekreto niya sa buhay. Alam niya ng kagalakan makukuha lang sa presensya ni Lord. Amen po ba? Kaya huwag niyong ipagpapalit si Lord sa kung ano man meron ka ngayon pinanghahawakan sa buhay. Dahil kapag ipinagpalit mo si Lord sa kung ano mang meron kang parang nagsisecure sa buhay mo, di mo namamalayan, magbabago, bigla yan. Wala pong permanente sa mundong ito. Lahat ay nagbabago. Ang permanente lang daw ay ang pagbabago. Tukan yan? Pabago-bago. Tukan yan? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ipagpapalit ang presensya ng Lord sa kung ano mang bagay na maaari mong nakikita sa mundong ito. Mapatrabaho, negosyo, asawa mo, anak mo, pera,
O ano man yung dinidesire mong gusto mangyari sa buhay mo, wag na wag mong ipagpapalit yan sa presensya ni Lord. Amen? Nakakalungkot po. Napakababaw talaga ang kasiyahan ng mga Pinoy. Offeran lang ng mundo, pinapatos na. Pero lumipas na mga ilang panahon, malungkot na. Hindi na siya nag-i-enjoy sa ginagawa niya doon. Kasi nga, wala doon presensya ni Lord. Tukan yan? Minsan nga naalala ko, galak na galak yung isang kapatid natin. Nung nagkaroon siya ng trabaho, akala niya, saya niya. Pero habang tumatagal, palungkot ng palungkot yung senaryo niya. Yun pala, nawala na presensya ng Lord doon sa trabaho niya. Nakuha niyan? Nung una, ang saya-saya natin, talagang ini-enjoy natin yung ginagawa natin. Pero bandang huli, bakit? Palungkot ng palungkot hanggang sa hindi ka na nag-enjoy sa ginagawa mo. Kasi nga, iniwanan mo ng presensya ni Lord. Nakuha niyo yan? Kaya sabi mo sa katabi mo, sa bawat pagpupunyagi mo sa buhay na ito, isama mo lagi si Lord. Amen? Wag na wag po tayong ma-tempt na i-enjoy lang itong akala natin mag-sustain, magbibigay ng kasiyahan sa buhay natin na hindi kasamang presensya ng Panginoon. Dahil bibilangan ka ng kaaway. Ilang araw, ilang linggo, maring taon. Pero pagdating ng huli, balita mo, depressed na. Balita mo, wala na, hindi mo na makausap. Kasi nga, nawala na yung tunay na kagalakan sa puso niya. Amin po ba? Nangungusap po ba si Lord? Nangungusap po ba? Salita niya sa atin? Sige, sabi ng iba, kaya pala, ganun yung nangyari sa akin. Totoo naman eh. Alam niyo, ako nga mismo na naglilingkod din sa Panginoon. Minsan, dumarating sa punto na, bakit parang napapagod na ako? Bakit parang nawawalan na ako ng sigla? Bakit nawawalan na ako ng gana na gawin itong mga bagay? Lalo na kapag nakaka-challenge, nakaka-frustrate, nakaka-drain ng lakas yung ginagawa mo. Kasi nga, hindi na si Lord yung hinahanap mo. Nakuha nyo? Kailangan laging aware tayo na nangunguna si Lord sa bawat ginagawa natin sa buhay. Amen? Palapakan nga po natin ating Diyos sa buhay. Kaya nga sinasabi niya dun sa Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi niya, Philippians 4 and 4, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hindi sinabi, ngayon lang. Hindi sinabi ni Lord, mamaya lang. Kundi, lagi. Pag sinabing lagi, anumang sitwasyon, pangit, maganda, meron o wala pera, mag-rejoice. Sabi mo sa katabi mo, binabalaan kita. I-exercise mo yan. So itong verse na to ay kinukumand tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kinukumand ka ni Lord. Intentionally, dapat mong gawin. Hindi ito pakiusap ni Lord na kailangan tayong mag-rejoice lagi. Talagang inulit pa niya, rejoice in the Lord always. I say again, rejoice. Sikuin mo yung katabi mo, mag-rejoice ka naman. Parang hirap mo makangiti. Ha? Matindi ba talagang dala-dala? Huwag kang mag-alala. Ikaw ngayon ang babalot sa dala-dala mong yan at isosurrender natin sa Panginoon mamaya. Amen? Huwag kang papayag na ikaw ang babalutin ng mga kabigatan na yan. Ikaw ang babalutin ng kaguluhan ng pagkaisipan na yan. Na ikaw ang babalutin ng sakit ng maari mong nararamdaman ngayon. Amen po ba? Kasi mo sa katabi, mapalad ka, narito ka ngayon, narinig mo ang sinasabi ng Panginoon. Okay? So ano pa ang kailangan natin maintindihan? Ano pa yung sinabi ni Lord sa John 15:11?
John 15:11, sabi niya, I have told you this, sabi niya, so that my joy, again, inulit na naman ni Lord, ini-emphasize niya, pansinin niyo ini-emphasize ni Lord kung kanino lang talaga galing yung joyfulness na kailangan natin na i-enjoy o nagmamanifest sa buhay natin. John 15:11, I have told you this, sabi niya, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang kagalakan nyo. Amen? At yun na nga po, sa Galatians 5:22, nandun po yung isa sa bunga ng Banal na Espiritu na yan. Okay? Once na nag-manifest ang fruit of the Holy Spirit na to ng joy, mapapansin nyo po, hindi mo na kailangan magsalita. May something na nararanasan at nadarama ng katabi mo. Ulitin ko hindi mo na kailangan magsalita. Ipakita mo lang sa orma ng facial reaction natin. Wala po akong nakitang nagagalak na nakasimangot. Amen? Wala po. Sa tuwing may kagalakan sa puso, nananaig yung glory ni Lord. Amen po ba? Okay? Ano sabi niya dyan? Meron akong nabasa na quotation po, sabi niya rito, a person, sabi niya dyan, a person full of joy proclaim the gospel without preaching. Anong ibig sabihin niyan? Hindi mo na kailangang mag-preach ng mag-preach. Kung punong-puno ka ng kagalakan, para ka na rin nagpe-preach daw ng gospel. Amin po ba? Narito ba si Kuya Ricky? Asan si Kuya Ricky? Kuya Ricky Chua. Yung Chinese natin na mayaman, na pinayaman ng Diyos. Wala. Meron akong naalala na lagi niyang kinikwento sa amin. Nung hindi pa daw siya Kristiyano, yung pong taong nagdala sa kanya, hindi nagsalita sa kanya patungkol kay Jesus. Ang isa lang na na-recognize ni Ricky po doon sa taong yon ay, ano kayang meron sa taong to na wala sa akin? Imagine yun, hindi nagsasalita yun. Maaaring nakikita ni Brother Ricky nung araw na yon na hindi niya naintindihan, may kakaibang kapayapaan, may kakaibang joy, itong taong to. Hindi siya prenitsan ng Word of God. Nakukuha niyo yun? Kaya nga sabi ko sa inyo, exercise mo lang itong gladness na to na biyaya ng Diyos. Hindi mo na kailangan magsalita. Madali kang makawin ng tao at kaibigan. Amin po ba? Pero subukan yung nakabirangsot. Tatakasan ka ng maraming tao. Kasi natatakot sila, baka mahawaan mo siya. Naalala ko yung laging binabasa ni Bishop, huwag kayong tatabi sa taong nakasimangot. Kasi mamaya-maya lang, nakasimangot ka na rin. Kaya nga si Bishop, lagi yan nakangiti kapag talagang tinuturuan niya tayo laging exercise yung gladness na mula sa Panginoon. Amen? Kaya palapakan natin si Lord. Ano pa? Ito pa, matindi. A Christian who is not joyful, grabe to Kaya, kailangan natin maintindihan ito. Ang isang Kristiyano daw, hindi siya punong-puno ng kagalakan, dinidistort niya ang gospel. Tindi. Masakit ito para sa atin bilang mga Kristiyano. Imagine, hindi ka naman nagsasalita, wala ka naman ginagawa, pero ang puso mo, ang kalooban mo, punong-puno lang ng, alam niyo yun, kabigatan, punong-puno ng masakit, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kung ano-ano man dyan na hindi nagre-reflect sa buhay mo yung kaningningan ng Diyos. Sinasabi mo pala, dinidistort mo pa, binabaluktot pala natin ang salita ng Panginoon. Bakit daw po natin binabaluktot ang salita ng Panginoon? Sinasabi ng Biblia na ang God natin ay isang napaka-joyful na God. Our God is a joyful God. Wala sa Kanya ang mga kalungkutan. Lahat sa Kanya puro talaga naman buhay na buhay. Masiglang masigla kasi punong-puno siya ng
gladness o joyfulness sa kanyang puso. Amen? So kung ano ang Diyos natin, dapat nagre-reflect sa buhay natin. Amen po ba? Ito, kinakausap tayo bilang mga Kristiyano, kasi yung sabi niya kanina, a Christian who is not a joyful, sabi niya, distort the gospel of Christ. Why? Dahil ginagawa natin sinungaling ating Diyos natin. Dahil ang Diyos natin, punong-puno ng kagalakan. Diyos na punong-puno ng kagalakan. Sabi mo sa katabi mo, ngumiti ka naman. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, grabe ang hinahalukay ni Lord ngayon. Kaya hindi tayo magdalawang isip na ang hirap sa praise and worship pa lang natin, ang hirap umarangkadang marami. Kasi hindi nakakapasok sa presensya ni Lord. Amen? Kaya dapat ang lagi natin inaasam-asam sa buhay natin, sa tuwing nakikipag-deal tayo sa Panginoon, huwag kayong papayag na nasa labas lang sa presensya ng Panginoon. Nakakalungkot po, marami po ang sumasamba sa Panginoon nasa labas ng presensya ng Panginoon. Ganun lang. Wala yung totoong talaga naman. Wala siyang pakialam. Alam nyo, sabi ko kanina, inobserbahan ko kanina yung praise and worship natin, talo pa tayo ng mga bata kanina doon. Kulang ko na lang isigaw, hoy, mahiya naman kayo sa mga bata, all out sila. Gumagano yung mga bata. Ha? Mag-request na lang ako siguro, Pastor Aaron, pwede ba yung mga bata dito natin harap ipa-frontal para nakikita ng mga tatay, nanay, mga kuya, ate, kung paano tunay na sumasamba sa Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi nyo napansin, nung Thursday at saka Sunday, binabasag ng Holy Spirit yung pagiging tabemi natin. Parang ang hirap nating gumalaw, umalis dun sa comfort zone natin. Parang sinasabi, hindi, masaya na ako rito, ubo kong pakialaman. Parang ginaganon natin si Lord. Si Lord meron pa siyang mas magandang pagdadalhan sa atin. Yung nag-i-enjoy ka, hindi ka lang masaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang para magsaya. Kundi punong-puno tayo ng kagalakan. Amen? Kasi kapag kasiyahan lang ang maaari mong dala-dala pag uwi mo, nasagi ka sa labasan mamaya, uusok na naman ang ilong mo. Pero kapag tinamaan ka ng gladness o joyfulness ni Lord, kahit pa magka-traffic yan, kahit pa pagdating mo sa bahay, aawain ka ng asawa mo, nakukuha niyo yun? Kaya pala dali nating mag-iba ng mode. Kasi nga, happiness lang yung maaring dala-dala natin. Hindi talaga totoong gladness na mula kay Lord. Amin po ba? Tanong mo yung katabi mo, may nababasag na ba? Parang ang hirap basagin Yung iba. Para hindi talaga may ibigay mo todo, bungisgisan mo ako kung kinakailangan ko talaga nararamdaman mo, nag-enjoy ka na. Hindi. Alam niyo, yun talaga yung nakita ko nung Sunday sa nung Thursday, binabasag niya yung pagiging, yung ginawang panghahawak sa atin ng kaaway, yung kasinungalingan ng mga kabigatan, yung kasinungalingan ng, dahil marami tayong pinagdaanan, yung mga hurts na maaari nating ang hirap natin magpatawad, ang dami, lahat na lang. Kung isa-isahin mo talagang binalot ka nga talaga. Hanggang sa halos hindi ka na makakilos ng naayon sa nais ng Panginoon. Pilit-pilit na lang. Kaya pati pagsimba, ganyan na lang. Hindi mo siya na-enjoy na, grabe. Yung iba talaga na, ganun pa Alam niyo yun, yung kulang na, bilis-bilisan mo naman. Kasi walang taglay na kabuhay-buhay at kasigla-sigla. Parang lagi na lang napipilitan. Lahat ng mga hindi napipilitan, sumigaw ng amen. Yan ang gusto ni Lord. Hindi yung siguraduhin mo yung pag-amin mo, hindi napipilitan
Kasi kapag napipilitan dyan, mapapailing na naman ng Holy Spirit sa atin. Amen? Okay. So ito pa, Nehemiah chapter 8 verse 10. Ito, paborito na Pastor Lerma to. Itong madalas niyang dinideklara, lalo na sa panahong ito. That the joy of the Lord is my... Again, ulitin natin. The joy of the Lord. Lala, ang hirap basagin. Alam niyo, talo tayo ni Pastor Lerma. Si Pastor Lerma, nagluluksa yan. Pero, deep inside, sumisigaw, the joy of the Lord is my strength. Turungan natin sa taas. At isigaw natin, yung sigaw mo, kailangan makapasok ka sa presensya ni Lord. Sabihin natin, the joy of the Lord is my strength. Again, the joy of the Lord. Sa akin kayo nakadepende. Pinapakiramdaman ko lang kayo kung talagang mapapanindigan nyo na siya yung strength nyo. Hindi lang yung dahil malakas yung sigaw ko, bigla ko hindi ito, parang huminto na rin eh. Sabi mo sa katayo, huwag kang magdepende sa sitwasyon. Magdepende ka sa presensya ni Lord. Amen? Again, for the last time, the joy of the Lord is our strength. 1, 2, ready, go! Oh. Sa wakas, nabasag din. Alam niyo si Haring David, ang una niyang binasag sa sarili niya, hoy, sarili ko! Hoy, kaluluwa ko! Matuto kang magpuri sa Panginoon. Matuto kang hanapin ang presensya ng Panginoon. Yun po ang panalangin niya doon sa Psalm 16. The same thing sa atin bilang mga tinubos ng Panginoon. Matutunan natin i-exercise, kausapin sarili natin, hoy, kaluluwa ko! Huwag kang magmukmuk dyan! Kailan nyo huling sinabi sa kaluluwa nyo na huwag kang magmukmok? Ha? O siya yung mas malakas ang sigaw sa atin? Hindi, wala ka ng pag-asa. Matulog ka na lang. Sige, hanggang dyan ka na lang. Huwag kang umiti, huwag kang masaya. Wala ka na. Wala ka nang ganang kumain mamaya. Wala ka na rin ganang matulog mamaya. Wala ka nang ganang gawin ang mga bagay-bagay na in-enjoy mo sa buhay. Totoo nga, nangyayari. Baliktarin natin. Sabi mo sa katabi, baliktarin mo naman ngayon. Ikaw ang babalot sa mga sitwasyon na yan. At once na nabalot mo yan, meron ka dapat paglagakan. Huwag mo lang ilagay kung saan-saan. Dahil yan, ikaw ay babalikan. Ilagak natin sa Panginoon. Amin po ba? Okay. Paano daw po natin mararanasan ang joy galing sa Panginoon? Okay? How should we experience? Sabi niya, the joy from the Lord. May natutunan po ba tayo? Masarap po ba ang inihain ni Lord ngayon? Sabi mo sa katabi mo, buti pa. Mas mainam na kaysa ngayon. Nakakangiti ka na. So, paano daw po natin mararanasan ang joy mula sa Panginoon? Kailangan matutunan natin mag-abide sa presensya ni Lord. Okay? Narinig nyo yung sinabi nung lingkod ng Diyos nung nakarang past Thursday at saka Sunday? 24/7. Sabi mo sa katabi mo, 24/7 dapat. Hanapin natin lagi ang presensya ng Panginoon. Okay? Of course, hindi ko naman sinasabing hindi na natin hanapin yung pang-araw-araw nating pangailangan. Pero, sinasabi ng Panginoon, saan ka man naroroon, ano man ginagawa mo, dapat aware ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Alam nyo, nakakatuwa po. Ako, pinagyayabang ko ngayon kung ano ang kalakasang bigay ni Lord sa akin. Alam niyo kung anong oras ako nakatulog? 4:00 ng madaling araw. Ha? 4:00 ng madaling araw. Para lang siguraduhin kung anong gustong
ipahatid ni Lord sa atin ngayong hapong ito. Nagising ako alas 7 ng umaga. Patuloy na naglalambing sa presensya ng Panginoon. Pero ang result, daig ko pa yung natulog ng 12 oras. Amen? Parang pakiramdam ko hindi ako napuyat. Amen? Yun po ang sinasabi ng Panginoon na kapag taglay mo ang joyfulness na galing sa Panginoon, sinisigurado niya kakaiba ang lakas mo. Amen? Kaya mga nakakaramdam na panghihinaan, nawawala na ng sigla sa buhay, nawawala na ng gana sa buhay, sekreto lang presensya ng Panginoon. Yan po ang isang ipinapahayag ni Haring David sa kanyang salita sa Psalm 16, na ang susi niya ay ang hanapin lagi ang presensya ng Panginoon. Amen? Sabi ni Haring David sa verse 2, sa verse 2 ng Psalm 16, ito po, na outside, sa verse 2 sabi niya, I say to the Lord, you are my Lord. Sa verse 2 ng Psalm 16, verse 2, wala dyan sa natin, ha? Basahin ko na lang. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Kaya yung sinasabi nyo, pinangalundakan nyo na magandang bagay sa inyong buhay, pero wala doon walang presensyang Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. Kaya lang nagsasabi lang na good thing ay yung nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Yung nanggagaling sa basbas at pag-anoint ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? So, aside from the Lord, yung maaaring sinasabi natin na good thing, bad thing yan, balang araw. Maaaring ini-enjoy mo ngayon. Pero pag nararamdam mo na parang hindi ka na nag-i-enjoy, dyan na. Nagpapakilala na kung ano yung totoong balat niya. So, ang pinaka-enjoyable na sitwasyon sa buhay na ito ay yung pong lagi ay kasama ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng mga nag-i-enjoy, magsabi ng amen. Okay, so ano pa? Next, our pursuit in His presence, sabi niya, will determine the level of our joy. Yan. Kung paano daw mo pinupursige, hinahanap ang presensya ng Panginoon, yan di daw po magdedetermina yung level ng joy mo. Amen po ba? The more na hinahanap mo, the more nag-i-intimate kayo ni Lord, the more na mas matindi ang kalubusan ng kagalakan sa buhay mo. Amen po ba? Ano pa? Our intimacy with our God is by product of joy. Again, our intimacy with our God is by product of joy. Ano pa? The evidence of intimacy is joy. Kung ang hanap mo ay kagalakan o joy, hanapin mo ang presensya ng Diyos. Ang joy ay hindi yan makikita sa kung saan-saan. Kahit pa sabihin natin, kilala natin si Lord, but if we are not joyful, there is something wrong within us. Kahit daw po natin ipinangangalundakang kilala natin si Lord, kung hindi mo nararanasan yung gladness or yung joyfulness na sinasabi niya, wala ring katuturan. Amen? Dahil ang mga totoong kumikilala sa Diyos, alam niya kung saan nagmumula ang kagalakan niya. Ulitin ko, ang lahat ng mga tunay na nakakakilala sa Panginoon, nagre-reflect sa buhay niya yung fruit of the Holy Spirit na yan. Kaya wag mong sasabihin, kilala ko si Lord, pero parang ang bigat-bigat mo, ang bigat-bigat ng ano mo, may problema. Amen? Maring kilala mo nga, pero wala ka doon sa sentro ng presensya niya. Yun pa ang problema. Nakuha niyo yun? So anong sekreto? Pumasok ka lagi sa presensya ng Panginoon. Ulitin ko,
Ang sekreto ng buhay natin para nag-enjoy tayo, hindi lang masaya, lagi tayong nagpapasakop sa presensya ng Panginoon. Okay? Bakit daw maraming Kristiyano ang malulungkutin? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay? May mga ilang robbers daw o yung mga magnanakaw po ng ating joy. Okay? So yung tanong kanina, bakit daw marami mga Kristiyano ang malulungkutin? Kasi nga, hinahayaan daw natin na yung magnanakaw ay ninanakaw yung joy natin. Okay? Tingnan nyo na po kung sino-sino po yung mga pwedeng magnakaw sa joy natin. Number one, of course, hindi na po natin may kakailayan dahil trabaho niya, pumunta rito magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pinapatay niya, winawasak niya, ninanakaw niya ang joy natin. At pangalawa, tao. Sino po sa dito ang nakaranas ng na-frustrate, na-disappoint sa kanyang mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kapitbahay, katabi sa upuan? Ha? Na-disappoint ka na ba sa akin? Tanong mo, na-disappoint ka na ba sa akin? Sorry sa akin ka kasi nakatingin eh. Sabi mo, sa akin ka kasi lagi nakatingin eh. Alam nyo, minsan, dun sa mga may pangangailangan, especially sa pananalapi, ito ang lagi kong dinidikdik sa kanila. Kayo, kapag meron kayong mga pangangailangan pagdating sa pera, ang bilis nyong mag-isip ng tao na pwedeng puntahan. Pag pinuntahan mo yung tao at hindi yun ang tamang tao na sinasabi ng Lord na makatugon sa iyong pangangailangan, madidisappoint ka lang. Kaya doon dumarating yung sumasama ang loob mo doon sa tao, nagiging kaaway mo na. Nakuha niyo yun? Kasi nga, inilalagay natin ang pagtitiwala, akala natin yung taong yon ang makakatugon doon sa pangangailangan natin. Nakuha niyo yun? Bilang mga Kristiyano, dapat matutunan natin, una sa lahat, tanungin si Lord. Lord, paano ba namin masusolusyonan itong utang ko na to? Paano ko ba masusolusyonan, mabayaran itong utang ka na to? Hindi eh. Pag may utang, hinahabol na siya ng Meralco, hinahabol na siya ng Nawasa, hinahabol na siya ng kung ano-ano, ting! Si kumpare, ting! Si kapitbahay, ting! Ang bilis mag-isip. Ha? Pagdating dun sa lugar na yon, Mare, pasensya ka na, may utang din ako na kailangan bayaran. O ano na, sasama na ang loob mo kasi expectation mo nandun sa tao. Amin po ba? Sabi mo sa katabi, matuto ka. Unahin mo lagi si Lord na tanungin kung paano masolusyonan ang mga problema natin. Amen? Pangatlo, na yung mga sitwasyon natin, mga circumstances natin, yung mga pinagdadaanan natin. So, given na yan, nandyan na lang talaga lahat yan. Okay? Pero kung hindi mo kayang i-handle ang mga sitwasyon na to, then of course, yan ang babalot sa'yo. Okay? And then, ang pinakamatindi, yung sarili natin. Okay? Sabihin natin, ako. Bakit matindi itong sarili natin na pumapatay sa joy natin? Kasi itong sarili na to ayaw pa disiplina. Nakuha niyo yun? Ang isang discipline na kailangang laging ginagawa nitong sarili na to ay lagi niyang hinahanap-hanap at sinasabihan sarili niya, hoy, huwag mong hayaang makalimutan si Lord, hanapin mo siya lagi. Mag-devotion ka lagi. Kausapin mo siya lagi. Magpuri ka lagi. Pero anong ginagawa ni sarili? Mas masarap dito. Facebook doon, Twitter doon, drone, hanggang sa ubos ng oras. Patay na yung joy. Kasiyahan na lang yung gumagana. Nakuha niyo kung gaano katindi itong sarili natin na pumapatay sa joy natin? Sarili natin kailangan ng discipline. Sabi mo sa katabi mo, ang sarili natin matutong padisiplina. Si Haring David, yan po ang isang dinisiplina sa sarili. Kaya nga lagi niyang kinakausap sarili niya, hoy kaluluwa ko, mag-rejoice ka sa Panginoon. Hoy kaluluwa ko, magpuri ka sa Panginoon. Hoy kaluluwa ko, kausapin mo ang Panginoon.
Lahat ng mga nag-devotion kanina sumigaw ng may kagalakang amen. 3/4 lang. Yan ha. Kung gaano daw po tayo ka-intimate kay Lord, yan po ang magdidetermine ng lalim ng joy natin. Okay? So, may nakuha tayo? So, paano daw po natin napapractice ang presence ni Lord? Of course, dalawang example lang po, dito ako magtatapos. Si Haring David, of course, given na po yung kanyang ginagawa, napakarami po niyang pinagdaanan, pero hindi niya kinalimutan ng Panginoon. Pangalawa po na example po natin, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay, siya po ang nagsulat ng Philippians, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Nung time na yon, si Apostol Pablo ay nakakulong. Ha? Ikaw kaya makulong, magawa mo pa kaya mag-rejoice, sabihin nito, oy, mag-rejoice kayo, nasa laya. Pero siya, nagawa niyang isigaw yon kasi mismo doon sa loob ng kulungan, anong ginawa nila ni Silas? Ha? Alam niyo si Apostol Pablo sa si Silas, nung sila po yung nagme-ministeryo sa Book of Acts, Acts chapter 16, verse 23 and 24, nung meron silang na-encounter na inaalian ng masamang espiritu, sinaway nila yon sa pangalan ng Panginoong Yesus. So nung lumaya itong masamang espiritu na ito doon sa tao, nagalit yung humahawak sa kanila na nag-handle yung amo nila dahil hindi na sila pwedeng pagkakitaan. So anong ginawa? Ipinagbubugbog, pinahuli si Apostol Pablo at saka si Silas at ipinakulong at pinagbabantaang patayin. Imagine yan, mga ganong karanasan sa buhay. So habang nasa kulungan sila, anong ginawa nila? Verse 25. Acts 16 verse 25. Wala na dyan, Kuya Richard yata. Pakiano mo na lang. Acts 16 verse 25. Ang ginawa nila ay nag-devotion. Sabi mo sa katabi mo, nag-devotion. Nag-pray sila. At nagpuri sa Panginoon, nakakulong na. Ano ba naman itong buhay na to? Bakit ba natin napasok-pasok? Hindi sila nagganon, hindi sila nagmaktol, hindi sila nagreklamo. Kundi alam nila, hanapin natin ang presensya ni Lord. Magpuri tayo, manalangin tayo Silas. Huwag tayong matutulog na hindi nakapag-pray. Ano nangyari nung ginawa nila yon? Puspos sila ng kagalakan, di ba? At ano nangyari? Naapektuhan yung buong paligid. Nakuha niyo yun? Pag kasama ang presensya ng Panginoon, marami kang maaapektuhan. Hindi lang sila nakalaya literally sa pagkaposas nila, nakalabas sa kulungan, pati mismo yung buong nasa paligid nila, takot na takot, anong gagawin namin? Nag-evangelize na uli sila. Imagine. Ang sikreto lang nila, hinanap muna nilang presensya ng Panginoon at ang pagtulong ng Panginoon. Amen? So ano pa? Panghuli na gusto ko iwan sa inyo, the joy of the Lord is not the absence of problem. The joy of the Lord ay hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Amen? Kasi baka ma-misinterpret niyo po yung sinasabi namin. Kaya pag nakakarinig po kayo na nagtuturo, ay, sumama po kayo doon. Pag nakilala niyo si Lord, wala na kayo problema. Nagsinungaling po yun. Okay? Mas maganda po pakinggan, madadagdagan pa ang problema mo. Pero maganda, pagtatagumpayan ka ni Lord. Amen? Again, the joy of the Lord is not the absence of problem. Ibig sabihin, habang ini-enjoy mo ang presensya at kagalakang mula sa Panginoon, sumasabay ang mga problema at mga pangit na sitwasyon sa buhay natin. Pero ito ang ina-assure sa atin ng Panginoon. Basta't kasama mo siya, hindi ka niya hahayaang lulubog. Ulitin ko, basta't kasama mo si Lord sa bawat pinagdadaanan mo sa buhay, sinisigurado ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Gusto ka niyang palayain sa maaring lalim ng kalungkutan o kabigatan na maaring pagdaanan sa buhay na to.
yung mga gustong umalipin sa iyong buhay, pagdala mo ang presensya ng Panginoon. Parang yun nangyari kay Apostol Pablo, nakaposas yun, paa. Sa atin, di pa masyado ginagawa yun sa paa. Pero dahil kasama nila presensya ng Panginoon, nagkalasan yung mga kandado ng pintuan, nagkalasan ang mga tanikala. The same thing ang ginagawa ng Lord ngayon. Marami siyang binabasag na tanikala sa buhay natin ngayon. Amen? Sana ganun natin ma-acknowledge ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kanya nga lang, hindi mo talaga ma-appreciate kapag ayaw mong pumasok sa presensya ng